Tandaan, kaibigan, may boses at may tapang ka. Lumaban kung kinakailangan, panindigan ang karapatan. Pwedeng makalimutan ang isang bagay, ngunit ang punot dulo ng lahat ay mananatili sa ating puso't isipan. Nitong Hunyo lamang, ang hidwaan sa pagitan ni Johnny Depp at Amber Heard ay umabot na sa hatol. Ilang taon matapos ang ulat na hiwalayan ng dalawa, sunod-sunod na mga kaso ang isampa sa paninirang puri laban sa isa't isa. Ngunit ano nga ba ang punot dulo ng lahat ng ito? Ating alamin dito sa ating channel. Bago ang lahat ng ito, sina Johnny Depp at Amber Heard ay unang nagkita bilang co-stars sa set ng isang pelikula noong 2009 na pinamangkatang The Ram Diary. Sa katunayan, ang pelikula ay hindi pumatok sa takilya at hindi naging maganda sa panlasa ng masa. Ngunit ito ay nagsilbing simula ng isang pag-iibigan na kagaya ng napapanood natin sa pelikula. Ayon sa mga dokumento, nagsimulang mag-date sina Johnny Depp at Heard noong 2012. At sa parehong taon, tinapos din ni Depp ang kanyang 14 na taon na relasyon kay Vanessa Paradis. Noong 2014, na-engage sina Heard at Depp na kinumpirma ito ni Depp sa isang panayam. Hindi nagaksaya ng panahon ang magkasintahan at agad na nagpakasal. Nagpalitan ng panata ang dalawa noong Pebrero 5, 2015. Ginanap ito sa private island ni Depp sa Bahamas. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, ang saya at pagmamahalan ay naglaho dahil ang problema ay nagsimulang umusbong sa relasyon ng mag-asawa. Ayon sa isang ulat, nasugatan ng kamay ni Depp noong ginagawa ang Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales sa Australia. Napaulat na ang sugat ay natamo ni Depp habang nakikipag-away kay Amber Heard. Noong Marso 2015, nagkaroon ng kaliwat-kanang ulat ng pang-aabuso at kabilang na umano ang pagtataksil ni Amber Heard kay Depp. At pagkatapos ng 15 buwan, nagsampa si Heard ng diborsyo noong Mayo 23, 2016 at maraming mga media outlet ang nag-ulat tungkol dito. Naghain si Amber Heard ng pansamantalang restraining order laban kay Depp noong Mayo 2016 na sinasabing sinaktan umano siya ni Depp. Ang petisyon na inuulat na naglalaman ng isang larawan na nagpapakita ng maraming mga pasa sa mukha ni Heard na sinasabi niyang dahil kay Depp. Nang maglaon sa magkasanib na pahayag, sinabi ng mag-asawa na naayos na nila ang kanilang problema. Ngunit ang hukom ay inutusan si Depp na panatilihin ang distansya at huwag makipag-ugnayan kay Heard para maiwasan ng anumang pagtatalo. Noong 2017, natuloy na ang diborsyo ng dalawa. Sa kaparehong taon, si Heard ay nagkaroon ng romantikong ugnayan sa bilyonaryong inventor na si Elon Musk. Gayunpaman, noong Agosto 2017, naghiwalay din ang dalawa. Ngunit noong Disyembre 2018, nang maglathala ang The Washington Post ng op-ed mula kay Heard na ang nakasaad, "I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture's wrath for women who speak out." Sa artikulo na ito, binanggit ni Heard ang kanyang mapait na karanasan ng pang-aabuso mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Bagamat hindi nagbanggit ng pangalan, marami ang naniniwala na ang tinutukoy ni Amber ay ang dating asawa na si Johnny Depp. Ngunit sabi ni Depp, ang artikulo ay kasinungalingan lamang at ang totoong mapang-abuso ay si Amber Heard. Dahil dito, noong 2019, idinamanda ni Depp si Heard dahil sa paninirang puri at humingi siya ng $50 million bilang danyos. Ayon sa abogado ni Depp na si Adam Waldman, maraming ebidensya na si Heard ay namimeke ng mga natabong pinsala mula sa aktor. Kabilang sa mga ebidensya ang isang audio tape
na nag-leak online. Obviously, there was no threat to Ms. Heard with that knife. It was about... Ang nasabing pag-uusap ay umiikot di umano sa pag-amin ni Heard sa pananakit kay Depp sa tuwing nag-aaway sila. Nang maglaon, kinasuhan ni Depp ang executive editor na si Dan Wootton dahil tinawag si Depp na wife beater. Idinaos ang paglilitis ng libel sa United Kingdom. Sa kasamaang palad, ibinasura ang kaso. Naniniwala ang grupo ni Depp na isinulat ni Heard ang nasabing artikulo para makabuo ng positibong imahe sa publiko at isulong ang kanyang karera bilang aktres. Noong 2021, si Amber Heard ay naghain ng panibagong kaso laban kay Depp na inaakusahang nagsasabi ng maling impormasyon para siraan ang aktres sa publiko at ito ay nagkakahalaga ng $100 million na danyos. Di nagtagal, ang kaso ni Johnny Depp at Amber Heard ay napunta sa paglilitis sa Fairfax County, Virginia noong Abril 11, 2022 na pumukaw sa pansin ng media. Ang kasong ito ay sinubaybayan ng buong mundo. Kasama sa paglilitis na ito ang ilan sa mga kaibigan at kasamahan ng dating mag-asawa, kabilang ang Aquaman co-star ni Heard na si Jason Momoa. Dito ay inilantad ang lahat ng impormasyon na pwedeng makatulong sa kaso. Dahil sa kaso na isinampa ni Heard laban kay Depp, tinanggal si Johnny Depp sa prangkisa ng Pirates of the Caribbean, Fantastic Beasts, and The Secrets of Dumbledore. Ang paglilitis ay tumagal ng 6 na linggo at noong Mayo 27, 2022, iniharap ng dalawang panig ang kanilang pangwakas na argumento at ang kaso ay ipinasa sa hurado. Amber Heard and her friends in the media use fake sexual violence allegations as both a sword and shield, depending on their needs. Binigyan si Depp ng $15 million para sa danyos at $2 million naman kay Amber Heard. Halos pagkatapos ng paglilitis, ang dalawa ay naglabas ng kani-kanilang saloobin. Ito ang pahayag ni Johnny Depp. The jury gave me my life back. From the very beginning, the goal of bringing this case was to reveal the truth, regardless of the outcome. Speaking the truth was something that I owed to my children and to all those who have remained steadfast in their support of me. I feel at peace knowing I have finally accomplished that. Sa madaling salita, ang habol ni Johnny Depp ay mailabas lamang ang katotohanan, hindi ang kung ilang pera ang makukuha. Samantala, ito naman ang tugon ni Amber Heard. I'm even more disappointed with what this verdict means for other women. It is a setback. It sets back the clock to the time when a woman who spoke up and spoke out could be publicly shamed and humiliated. It sets back the idea that the violence against women is to be taken seriously. Ano nga ba ang mga posibleng rason bakit sa huli ay nagwagi ang aktor? Una, komprehensibong natalo si Amber Heard sa korte ng opinyon ng publiko at sa harap ng mga hurado. Maraming eksperto sa batas ang naniniwala na si Depp ay nanalo dahil ang United States ay may napakalakas na proteksyon sa malayang pananalita. Ayon kay Hadley Freeman, isang Guardian journalist, sa kadahilanang ang paglilitis sa Amerika ay ipinalabas sa telebisyon, ang bawat detalye ng kaso ay pinanood ng milyon-milyong tao. Marami sa kanila ang bumalin sa social media upang ipahayag ang suporta para kay Johnny Depp. Sa TikTok, ang hashtag na Justice for Johnny Depp ay nakakuha ng humigit kumulang 19 billion views. Pangalawa, ayon kay Mark Stephens, isang international media lawyer, sa kasalukuyan na paglilitis, ang mga abogado ni Depp ay nakatuon sa karakter at pang-aabuso ni Amber Heard. Samantala, ang kuponan naman ni Heard ay nakatuon lamang
sa pagiging adik at lasenggo ni Depp. Sa madaling salita, ibinaling ang usapin mula sa nakagawa ba ng pang-aabuso ang akusado tungo sa pinaniniwalaan ba ang sinasabing biktima. Sa madaling salita, tinatanggihan ng grupo ni Depp na sila ang nagkasala at inatake nila ang kredibilidad ni Amber Heard na isang mapang-abusong tao at hindi nagsasabi ng totoo. Kaya naman napatunayan na ang akusado ang siya palang naging biktima, si Johnny Depp. Sa kwentong ito, makikita natin ang galing, tapang at katotohanan sa bawat hamon ng buhay. Ang galing na pinamalas ng kuponan ni Depp para ilantad ang buong pangyayari. Ang tapang na ipinakita ni Johnny Depp para isiwalat ang lahat ng kanyang karanasan sa kamay ng isang mapang-abusong individual. Katotohanan na ang pang-aabuso ay hindi lamang sa mga kababaihan. Minsan ito ay pwede din o mas higit pa sa ibang kalalakihan. Tandaan kaibigan, may boses at may tapang ka. Lumaban kung kinakailangan. Panindigan ang karapatan.